Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga paraan ng babae sa paghawak o pag-handle ng mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo sa karelasyon niya na nagpapakita ng kanyang emotional intelligence. At ang mga ito ay mas lalong napapamahal sa kanya ang isang lalaki. So kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung hindi niya kailangan na laging manalo sa argumento para lang magkaintindihan sila. Ito yung kapag nag-aaway na, nagtatalo na, hindi niya ginagawang parang contest o kompetisyon na kailangang manalo siya lagi o kailangang tama siya palagi. Nakikinig din siya sa sasabihin ng lalaki. Alam nyo kasi, sa totoong relasyon, maaring tama ka sa isang punto, pero may punto rin naman ang partner mo. So, ang marunong o mature na babae ay alam niya kung paano ibalanse ang mga ganitong mga pagtatalo. Sa halip na ipagpilitan yung punto niya, ay mas pinipili niya na maging maayos yung kanilang pag-uusap, okay? At sa parte ng lalaki, kapag ganito yung nangyayari, ay ibinababa ng lalaki ang kanyang depensa. Kasi nakikita niya na hindi ka naman yung sobrang palaban, okay? Lahat naman tayo, kapag inaatake tayo, doon tayo nagiging defensive, kaya lumalaban tayo. Number 2, hindi nananakit gamit ang mga kahinaan o sikreto ng lalaki. May mga babae kasi na kapag nagtatalo na, kapag galit, ay doon ginagamit yung insecurities, kahinaan o personal na problema ng lalaki para atakihin siya, okay? O ipantapat na panlaban doon sa lalaki. So kapag ganyan ang atake mo sa partner mo, ano pa ba ang aasahan mo, okay? Siyempre naging personalan na. At kapag may ibang tao pa na nakakarinig sa away niyo, mas lalong nakakahiya, mas lalong nasisira yung integrity ng relasyon ninyo dahil sa mga ganyang mga atake mo sa lalaki. Pero kung pinili ng babae na mas maging mabuti o pinili na lang na kausapin ng maayos yung lalaki, hindi aabot sa mga ganitong mga pagkakataon na yung lalaki ay napapahiya. Number 3, ito yung marunong magsabi ng mahal, nasaktan ako, sa halip na wala ka kasing kwenta. Dito inilalarawan niya ang kaniyang nararamdaman at ang particular na nangyari sa halip na atakihin ang pagkatao ng lalaki. Marami kasi ang kapag nag-aaway na ay talagang puro na pagmumura at puro na lang yung sa lalaki ang tinitignan at hindi na nakikita yung sarili mo na meron ka rin namang pagkakamali. Magkaiba kasi yung inaamin mo na nasaktan ka sa ginawa ng lalaki kaysa doon sa sasabihin mo sa lalaki na ikaw ay masamang tao. Sa mga ganitong mga pagkakataon, mas madaling makinig ang lalaki dahil hindi na niya kailangang ipaglaban o ipagtanggol ang kanyang sarili, ang pagkatao niya. Number 4, ito yung kapag sobrang galit, marunong kang huminto o stop muna, okay? Madalas kasi kapag nag-aaway na ay tuloy-tuloy-tuloy yan, okay? Ayaw magpatalo, ayaw huminahon. Talagang sige kahit anong mangyari, kahit isang taon tayong nag-aaway, kahit hindi na tayo nag-uusap, okay lang, bahala ka sa buhay mo. 'Di ba madalas ganito ang mga nangyayari sa away? Pero kung pinili mong tumigil muna, okay? O nag-away na kayo, siguro sabihan na kayo ng mga masasakit na salita, pero walang gustong tumigil, 'di ba? Tumigil ka na kaya, okay? Kapag tumigil ka, sigurado natitigil na rin yung isa, okay? Kaya kung ikaw ay mature na at pinili mo na huminahon, manahimik na lang, stop muna, time out muna, yan ang pinaka the best na gagawin mo. At kapag nakita ng lalaki na ganyan,
tiyak titigil na rin 'yan. Kasi nakita niya na ano pa nga ba ang dapat niyang gawin, wala na siyang kaaway, wala nang nagtatalak, wala nang nagbubunganga, at wala nang umaatake sa kanya. So, bababa na ang depensa nung lalaki. At siyempre ano pa ba ang, kasunod nun? Respeto, pagkakaintindihan, pagmamahal, 'di ba? Number 5, eto yung hindi ginagamit ang breakup o hiwalayan bilang pananakot. Meron kasing mga iba diyan na kapag, mainit na ang pagtatalo, ginagawang instrumento yung pananakot na maghihiwalay, okey? Huwag na huwag mong gawin 'yan, okey? Paano na kung tinuluyan ka rin nung lalaki? Paano na kapag mas malakas pala ang sapak niya? Yung sinabi mo, hindi naman talaga yun ang gusto mo, kundi pananakot lang. Di mas lalo ng napasama. Sa halip na pananakot lang, naging totoo na. Ang, paghihiwalay ay napakaseryosong, desisyon sa relasyon. Hindi yung kung, meron lang kayong alitan ay yan ang nagiging solusyon niyo. Napakababang, dahilan, okey? Alam niyo, hindi takot ang nagtutulak sa lalaki para makinig, kundi respeto, okey? Number 6, eto yung marunong umamin ng pagkakamali. Oh, 'di ba? Marami kasi sa atin na talagang matataas ang mga pride, matataas ang ego, na kahit alam nating tayo ang may mali, talagang ipinaglalaban pa rin natin, ipinapasa natin yung pagkakamali na yun sa partner natin. Ang ganitong gawain ay uri ng isang narcissistic na behavior o gaslighting, okey? Gano'n 'yun, Yung mga tao na ganitong mayayabang ay hindi talaga magpapatalo sa mga ganito, okey? Laging naghahanap ng butas para atakihin yung karelasyon, okey? Bilang babae, 'wag na 'wag mong gawin 'yan, kasi kung ganyan ka, sigurado na walang lalaking magtatagal sa iyo. Kahit mahal na mahal ka niyan, darating yung panahon na magsasawa 'yan kung laging ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Number 7, hindi niya dinadala ang buong kasaysayan ng kaniyang relasyon kapag nag-aaway, okey? Talagang meron kasing, iba diyan na kapag nag-away na, ay lahat-lahat na ay inuungkat. Simula nung nag-umpisa silang nagkakilala hanggang sa ngayon, okey? Lahat-lahat na ay sinasabi, nire-rewind lahat-lahat at 'yun ang ibinabato doon sa lalaki. Naku! Wala talagang mangyayari kapag ganyan, okey? Dapat kung meron man kayong problema, ang atakihin at pag-usapan ninyo ay yung present na problema, okey? Yun ang bigyan niyo ng solusyon. Hindi yung bubuksan mo ulit yung baul at hahalongkatin mo lahat yung mga nakaraan. Huwag pong gano'n. Kapag ganoon, wala talagang mangyayari. Away to the max 'yan na walang katapusan. Walang magiging solusyon kapag laging ganyan ang atake mo sa lalaki. Number 8, kapag galit, hindi mo ipinapahiya ang partner mong lalaki sa harap ng ibang tao, okey? So, meron kasing mga iba diyan na kapag nag-away na, mahilig silang, magsabi ng mga pananalita na personal na atake sa partner at hindi na pinipili kung saang lugar sila, okey? Kahit sila ay nasa pampublikong lugar, sige pa rin ang pagpapahiya. Huwag na huwag pong gano'n, okey? Sa halip ay huminahon ka. Antayin mo na makarating kayo sa inyong bahay at doon mo siya pagalitan. Doon mo sasabihin yung nararamdaman mo sa kanya. Ang pagpapahiya sa partner, wala talagang maidudulot na maganda 'yan, kundi mas lalo mong pinapalala yung problema. At siyempre sa tingin ng mga tao, nakakahiya kayo. So ayan po mga karelasyon, ito yung mga dapat na iwasan o hindi ginagawa kapag kayo ay merong hindi pagkakaunawaan ng partner mong lalaki, okey? Pinakamabuti pa rin yung nagiging mahinahon sa paghawak sa mga away o alitan ninyo. Kapag ganito, ipinapakita mo na ikaw ay mature mag-isip, na ikaw ay merong respeto sa sarili mo at sa partner mo. At kapag ganito ang mga ginagawa mo, ano pa nga ba ang aasahan mo kundi respeto at mas lalo kang mamahalin ng lalaki.